Inaasahang matututuhan para sa sesyong ito ay una, may isa-isa ang mga gabay sa pagsulat ng tekstong argumentatibo. Ikalawa, matukoy ang mga cohesive devices na ginagamit sa pagsulat ng tekstong argumentatibo. Ikatlo ay mailahad at may paliwanag ang mga hakbang sa pagsulat ng tekstong argumentatibo. Ika nga ay mahalaga na mabatid ang mga gabay sa pagsulat ng tekstong argumentatibo. At narito ang sumusunod. Una, pumili ng isang paksang malapit sa puso at interes mo. Alamin kung makatwiran at mapangangatwiranan ang mga opinyong maibibigay. Ikalawa, tiyakin ang lawak ng kontrobersya ng paksa at ang damdaming aasahan sa mga mambabasa. Ikatlo, isipin ang magiging panig ng mga mambabasa. Papanig ba sila o sasalungat? Ikaapat, ipahayag ang opinyon sa pangunahing kaisipan gamit ang mga pahayag na malinaw at maliwanag, makabuluhan at mapaninindigan. Ikalima, mangalap ng mga patunay, impormasyon, dahilan at mga pangyayaring maaaring gamitin sa liga ng pangangatwiran. Isaisip din ang mga taliwas na kuro-kuro at isulat ang mga patunay na sasang-ayon at sasalungat sa iyong paninindigan. Ika-anim, ayusin ng lohikal ang pantulong na kaisipan. Ikapito, tiyakin ang mga gagamiting salita ay makatwiran at solido, gayon din ang lohikal na ugnayan ng mga ideya. Ikawalo, upang wakasan ang pangangatwiran ng sanaysay, maganap ng mga kahinaan ng mga pamararaang ginamit sa panghihikayat at ayusin ang mga ito ng may pagsasaalang-alang sa angkop na tono. Sa paghahayag ng argumento, bagaman nariyan ang pagnanais nating sang-ayunan ng ating pinaniniwalaan, mahalagang mapakinggan din ang mga pangangatwiran ng kabilang panig. Sa tulong ng iba't ibang mga cohesive devices, nagdudugtong natin ang lohika ng mga pahayag at naipauunawa ang ebidensyang magpapalakas sa pinaninindigang pangangatwiran. Katulad nga ng nabanggit na sa mga naunang talakay, ang argumentatibo at ang persuasive ay magkaiba bagaman parehong nanghihikayat, ngunit magkaiba naman ang istruktura nito. Halimbawa sa argumentatibo, nangungumbinsi batay sa datos o impormasyon. Ang persuasive ay nangungumbinsi batay sa opinyon. Ang argumentatibo ay nakahihikayat dahil sa merito ng ebidensya. Ang persuasive ay nakahihikayat sa pamamagitan ng pagpukaw ng emosyon ng mambabasa at pag-focus sa kredibilidad ng mga may akda. Ang argumentatibo ay objektibo, samantalang ang persuasive ay subjektibo. Tungayan naman natin ang mga hakbang sa pagsulat ng tekstong argumentatibo. Sa tekstong argumentatibo, syempre mahalaga na pumili tayo ng paksa. Ito ba ay interesado ba tayo at napapanahon ba sa ang paksa na ating napili na nais nating bigyang katwiran salig sa mga ebidensya. Siyempre ay napaka-importante din yung mga impormasyon na ating nakalap. Tandaan, meron tayong maaaring mga paghanguan ng mga impormasyon na mapagkakatiwalaan. Sa mga naunang talakay ay tinukoy natin ang ukol sa primarya, elektroniko at sekundarya na batis ng impormasyon. Ikatlo, pumili ng paninindigang panig. Ikaapat, ayusin at gawing organisado ang organisasyon o struktura ng papel. Bumuo ng borrador, basahin muli at isulat at muling isulat. Bukod dito, sa pagsulat ng tekstong argumentatibo, narapat din na isaalang-alang ang mga hakbang. Siyempre, una, pagsulat ng introduksyon. Maaring maipakita sa simula ang argumento ng author sa tulong ng dalawang paraan. Una, bilang isang thesis na binibigyang solusyon at hindi saklaw ng universal na pananaw. O ikalawa, makatawag pansin na panimula upang makuha ang interes ng mga mambabasa. Sa makatwid, dapat ay isinusulat ng author ang panimula hindi upang agad isiwalat ang issue kundi upang pukawin ang mga mambabasa. Ikalawa, pagpapaliwanag sa issue. Ito ang naghahanda upang simulan o hubugin ang katawan ng teksto. Ikatlo, pagbabalangkas ng argumento.
Ito ang itinuturing na mahirap na bahagi dahil kinakailangan itong maihayag ng may katiyakan o organisasyon at kalinawan upang maipakita ang lohikal na kaugnayan ng mga argumento. Sa bahaging ito, kinakailangang mailatag ang mga patunay na susuporta sa pangunahing kaisipan o argumento sa pagtulong sa pagsangguni sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian sa literatura. Ang pagtatanggi o pagkilala sa taliwas na kaisipan ay maaaring mailantad ang mga hindi katanggap-tanggap na kaisipan o taliwas na kaisipan ng pangunahing issue kaya't makapagdudulot ito upang pataasin ang kawilihan o interes ng mga magbabasa. At ang ikaapat, pagbuo ng konklusyon. Maaaring magwakas ang teksto sa isang mahusay na pagbubuod ng taliwas na argumento. Positibo man ito o negatibo dahil masasalamin dito ang posisyon ng author sa issue. Sa makatwid, mahalagang maging pamilyar tayo sa paksang pinagtatalunan sapagkat magbubunsod ito ng pag-unawa at pagtanggap sa mga dahilan o ebidensyang ilalatag. Kaya naman, napaka-importante rin bukod sa paghuhusga, pagtitimbang, ng mga paniniwala, opinyon, kagustuhan, subtibong pagkiling ay magbubunga ng pagbibigay na solusyon sa paksang pinagtatalunan at pagsasaayos ng pagtatalo hanggang sa pagkakasundo. Makatutulong kung gayon ang paggamit ng cohesive devices sa pagsulat ng tekstong nangangatwiran. Una, sa pagpapahayag ng taliwasan, salungatan at contrast ay maaaring gamitin na cohesive devices ang pero, ngunit, sa halip, kahit o kahit na. Sa pagpapahayag naman ng kondisyon, bunga o kinalabasan ay maaaring gamitin na cohesive devices ang maaari, pwede, posible, marahil, siguro, sigurado, tiyak. Samantalang sa pagpapahayag ng pagbibigay linaw sa isang ideya, pagbubuod at paglalahad ay maaaring gamitin na cohesive devices ang sa madaling salita o sabi bilang paglilinaw, kung gayon sa makatwid, kaya bilang pagwawakas, bilang konklusyon. Sa pagpapahayag naman ng pagsang-ayon, di pagsang-ayon at di ganap na pagsang-ayon, maaaring gamitin na cohesive devices ang kung gayon, kung ganoon, dahil dito sa makatwid, kung kaya bilang pagpapatunay, patunay nito. At ang mga cohesive devices naman sa pagpapahayag ng pagpapatunay ay ang bilang pagpapatunay, patunay rito. Bago tayo magtapos ay nais ko muna sagutin ninyo ito bilang mahalagang tanong ukol sa ating pinag-usapan sa paksang tekstong argumentatibo. Ano-ano ang katangian ng mabisang tekstong argumentatibo? Paano mapalalakas ang mga pangangatwirang pinapanigan? Bakit mahalaga ang pangangalap ng ebidensya? Paano nga ba ito isinasagawa? At bago magtapos ay nais kong magbigay kayo ng 5 salitang maaaring ilapit o iugnay sa konseptong tinalakay o tekstong argumentatibo. Pumili ng isang salita mula sa mga inilahad na naisipaliwanag na sa iyong palagay ay may impact sa iyo at makabuluhan sa pangangatwiran. Bilang panghuling gawain ay nais kong patotohanan ninyo ang pangungusap sa pamamagitan ng argumentong pabuod. Palubahan ng palubahan ang epekto ng climate change. Ikalawa, sumulat ng argumentong pasaklaw para sa pangungusap na ang issue ng climate change ay responsibilidad ng bawat isa. Paalala, isasagawa ito sa pamamagitan ng sanaysay o talatang nangangatwiran. Narito naman ang pamantayan natin sa pagmamarka. 10 puntos para sa malinaw na posisyon. Para naman sa maayos na presentasyon at organisasyon ay 10 puntos. Hitik sa datos at ebidensya, 10 puntos. Gustong gamit ng salita, 10 puntos. Kabuuan, 40 puntos. Marami na naman tayong natutuhan. Hanggang sa muli, mabuhay.